Magandang araw muli mga bata. Ako ang inyong guro sa ikalawang baitang, Ma'am Raquel Arpon. Tayo ay nasa ika-6 na linggo ng ating pag-aaral. Ang asignatura natin sa araw na ito ay Mother Tongue. Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa simuno at panaguri. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang matutukoy mo at makikilala ang simuno at panaguri ng pangungusap. Sa gawaing pagkatuto bilang isa, basahin ang maikling kwento tungkol kung paano ang ginawa ni Nena para makaiwas sa sakit na COVID-19. Tanda na kayo mga bata? Tayo na at basahin natin ang kwento. Samahan niyo akong basahin ang kwento mga bata. Si Nena ay napakalusog na bata. Siya ay kumakain ng prutas at gulay. Palagi nag-eehersisyo at umiinom ng 8 basong tubig sa buong araw. Maaga ring matulog si Nena at hindi palaging gumagamit ng cellphone para hindi siya mapuyat. Mahilig din maghugas ng kamay si Nena bago at pagkatapos kumain. Si Nena ay kumakanta pa ng happy birthday habang naghuhugas ng kamay. O mga bata, ano daw ang ginagawa ni Nena para makaiwas sa sakit na COVID-19? Magbigay na isa? Okay, para lalo siyang lumakas at lumakas ang kanyang resistensya, kumakain siya palagi ng prutas at gulay dahil ito'y nakakapagpalakas ng ating immune system. Yan. So, dapat lagi kayong kakain ng prutas at gulay, mga bata. Tapos, lagi din siyang nag-e-ehersisyo. Yan. So, kailangan ninyong mag-ehersisyo araw-araw. At ilang basong tubig ang kailangan nyo mainom sa isang araw? Very good. 8 basong tubig. Okay. Maaga dapat din kayong natutulog mga bata kagaya ni Nena. At para hindi siya mapuyat, ano ang kanyang ginagawa? Iyan, hindi siya gumagamit ng cellphone. So, dapat iwasan natin ang paggamit ng cellphone. Pwedeng gumamit ng cellphone, pero may limit. Ha? Huwag hanggang gabi kayo gumagamit ng cellphone. Hindi buong maghapon ay nagsa-cellphone. Kailangan, pagdating na ng hapon at nakakain na ng hapunan, wala ng cellphone. Okay? Para hindi mapuyat, matulog sa tamang oras ng tulog. Yan. So, ano ang number 1 kailangan natin para makaiwas sa COVID-19 na siya ginagawa ni Nena bago at pagkatapos kumain? Very good. Lagi siya naghuhugas ng kamay. Kayo ba mga bata, lagi din kayo naghuhugas ng kamay? So, kailangan natin yan. Kasi kung saan-saan tayo humahawak, kung ano hinihipo natin, so kailangan lagi tayong naghuhugas ng kamay. Okay? Lalo na bago kumain. Number 1, laging malinis ang kamay. Lagi mag-sanitize, mag-alcohol, maghugas, magsabon. At ano ang ginagawa ni Nena pa habang naghuhugas ng kamay? Yan, kumakanta siya ng happy birthday habang naghuhugas ng kamay. Yan. Para iyon ang tagal ng iyong paghuhugas ng kamay. Pag natapos mo kanta yung happy birthday, so tapos ka na maghugas ng kamay. Okay, nagagawa niyo ba ang ginagawa ni Nena para makaiwas sa sakit ng COVID-19? Okay, kung nagagawa niyo yan, very good. At ngayon punta tayo sa ating paksa. Ang pangungusap ay may 2 bahagi. Ito ay ang paksa at ang panaguri. So, ano daw yung paksa o simuno? So, ito ang bahagi ng pag-uusap na pinag-uusapan sa pangungusap. O, itong halimbawa natin nakasulat dito. Ang pamilya ay mahalaga. Ito ay pinakamaliit na unit ng lipunan. So, ano yung pinag-uusapan natin dito na mahalaga? At ano yung pinag-uusapan natin na pinakamaliit na unit ng lipunan? So, pamilya. Kaya ang pamilya, ito ang ating paksa o simuno dahil ito ang pinag-uusapan. Ano naman yung panaguri? So, ang panaguri ay bahagi ng pangungusap na nagkukwento, nagsasabi o nagpapaliwanag tungkol sa simuno. So, o paksa ng pangungusap. Okay. So, ito yung nagsasabi. Halimbawa, ito, ang pamilya ay mahalaga. Ito ay pinakamaliit na
unit ng lipunan. So, ano yung sinasabi tungkol sa pamilya? Okay, ano yung ikinukuwento tungkol sa pamilya? Ano yung ipinapaliwanag tungkol sa pamilya? So, ang pamilya daw ay mahalaga. Okay, so yung mahalaga, yun ang panaguri. Ano pa sinasabi tungkol sa pamilya? Pinakamaliit na unit ng lipunan. So, yung pinakamaliit na unit ng lipunan, iyon ang panaguri. Okay? So, naiintindihan na kung alin ang simuno at alin ang panaguri. So, ang paksang pinag-uusapan o kung ano yung pinag-uusapan sa pangungusap, so, iyon ang paksa o simuno. At yung nagsasabi o nagkukwento o tungkol sa simuno, iyon ang panaguri. Okay. Tingnan natin sa gawain pagkatuto bilang 2. Isulat ang mga pangungusap sa iyong sagutang papel at tukuyin ang paksa o simuno, saka ito guhitan. Alamin mo, alin kaya ang simuno sa pangungusap. Kapag natukoy mo na kung alin ang simuno, guhitan mo. At yung panaguri, lagyan mo ng kahon. Ipasok mo sa kahon yung panaguri. Okay, maliwanag ko anong gagawin sa ating gawain pagkatuto bilang 1. Okay, number 1 o bilang 1. Si Nena ay malusog na bata. Alin kaya dyan ang iyong guguhitan na simuno? At alin ang iyong kakahunan na panaguri? Okay? Number 2. Si Nena ay kumakain ng prutas at gulay. Number 3. Siya rin ay nag-e-ehersisyo. Number 4. Si Nena ay umiinom ng 8 basong tubig sa buong araw. Number 5. Si Nena ay maagang natutulog. Okay. Naguhitan mo na ba at nalagyan mo na ba ng kahon? Tingnan natin kung wasto ang iyong ginawa. Si Nena ay malusog na bata. So, sino ang malusog na bata? Okay, si Nena. At ano daw ang sinasabi tungkol kay Nena? Malusog na bata. Okay, so si Nena ang simuno at malusog na bata ang panaguri. Number 2. Sino daw kumakain ng prutas at gulay? So, si Nena. Okay. So, anong ginagawa ni Nena? Kumakain ng prutas at gulay. Number 3. Alin ang simuno? Okay, siya. Ang panaguri ay nag-e-ehersisyo. Number 4. Ang simuno ay si Nena. Ang panaguri ay umiinom ng 8 basong tubig sa buong araw. Number 5. Ang simuno ay si Nena at ang panaguri ay maagang natutulog. Okay, very good mga bata. Kung naguhitan mo at nasagutan mo ng wasto ang ating pangungusap. Napili mo ng wasto ang paksa o simuno at ang panaguri. Gawin naman ngayon natin ang gawain pagkatuto bilang 3. Isulat ang simuno kung ang may salang guhit na salita ay paksa o pinag-uusapan. At panaguri kung nagsasabi tungkol sa paksa. So, isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Number 1, pangungusap bilang 1. Ang mga bata ay nagpa-practice. So, ang may guhit ay ang mga bata. So, ito kayang may guhit na ang mga bata. Ano ito? Simuno o panaguri? Number 2, ang mga pagsasanay ay kailangan. Ang may guhit ay kailangan. Number 3, ang sarili ay sanayin para maging mahusay. Ang may guhit ay ang sarili. Number 4, ang iyong pagpapractice ay simulan ng maaga. So, alang may guhit ay simulan ng maaga. Number 5, ang guro ay makatutulong sa iyong pagunlad. Ang may guhit ay ang guro. Okay, naisulat mo ba ng tama ang simuno at panaguri? O tingnan natin. Sa gawain bilang 1, ang may guhit ay ang mga bata. So, ito ang simuno. Number 2, ang may guhit ay kailangan. Yan ang panaguri. Ang sarili, okay, simuno. Simula ng maaga, panaguri. Ang guro, okay, simuno. Kung natukoy mo natukoy mo ng tama ang simuno at panaguri sa pangusap, mahusay mga bata. Ngayon naman, sa gawain pagkatuto bilang 4, gumupit ka ng isang balita sa pahayagan at idikit mo sa bond paper ang balita. Piliin sa balita ang ginamit na simuno at panaguri. Ilagay ang panaguri sa bilog. Dito mo isusulat kung alin yung mga panaguri
At parihabaan simuno. Dito mo naman ilagay kung sino yung mga pinag-uusapan do'n sa balita mong napili o naidikit. Maliwanag ba ang gawain sa pagkatuto bilang 4? Okay. Sa gawain pagkatuto bilang 1, sumulat ng pangungusap tungkol sa gawain ng bawat miyembro ng pamilya, lalo sa panahon ng pandemya. Yan. So, sumulat ka ngayon ng pangungusap tungkol sa ano-ano ba ang ginagawa ng miyembro ng pamilya. O halimbawa, unahin mo, si tatay, ano ang ginagawa ni tatay? Si nanay, anong ginagawa ni nanay? Ano ang ginagawa ni ate? Ano ang ginagawa ni kuya? At ano ang ginagawa ng mga kapatid mo o iba mo pang kapatid kung marami kang kapatid? Tapos, ano ang ginagawa ni bunso? Okay? So, isulat mo dito. Kung meron ka namang kapisan sa bahay na lolo at lola, sulat mo din yan. Anong ginagawa ni lolo, anong ginagawa ni lola. So, lahat ng miyembro ng pamilya na kasama mo sa bahay, isulat mo yung pangalan at ano yung kanilang ginagawa. Okay? At guhitan mo ang simuno at kahunan mo ang panaguri. Okay? Okay. So, hanggang dyan lang ang ating part 1 sa Mother Tongue, ang simuno at panaguri. So, inyuling panoorin ang susunod na part 2. Magandang araw mga bata at magkita-kita tayo uli sa part 2 ng ating Mother Tongue. Goodbye!